Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ah, 51 kabanata ng Salmo at ang magbabahagi ng salita ay si Minister Ken. Natapos na po natin ang libro ng Leviticus. At dito, bibigyan po natin ng pamagat sa kailaliman ng atin pong kadiliman. Naroon ang kaligtasan na tayo magkakaroon ng bagong buhay. Unang bahagi ay mula verse 1 hanggang 8. Sa atin pong pagpapakumbaba dahil po sa ating kasalanan, ito po ay nagbibigay daan upang atin pong buhay ay mabago. At sa verse 19 hanggang 23 naman, sa atin pong pagbabago ng atin pong espiritu ay matatanggap po natin ang misyon mula sa Panginoon. Dito mababasa po natin na ang manunulat na si David ay nasa kailaliman po ng kanyang buhay. Ito pong pagkakataon ng nabuntis po niya si Bathsheba. At ang asawa ni Bathsheba na si Uriah ay nasa digmaan. Sa mga pagkakataong iyon ay pinauwi po ni David si Uriah para sana magkaroon ng pagkakataon kasama si Bathsheba at nang matago ang kanyang pagkakabuntis sa kanya, ngunit hindi po ito nangyari. Dahil para kay Uriah, hindi po katanggap-tanggap para sa kanya na siya ay magkaroon ng ganitong pagkakataon kasama ang kanyang asawa na si Bathsheba habang ang hukbo ay nasa digmaan. At dahil sa pangyayarang ito ay ipinagtutos ni David na si Uriah ay dalhin sa harap ng digmaan at nang siya'y mamatay. Sa mga pagkakataon na yon ay hindi pa po napagtanto ni David na siya ay nagkakasala, ngunit hindi po siya pinabayaan ng Panginoon o kaya hindi po siya hinayaang hindi matanggap ang kanyang pagkakasala. Hanggang sa dumulog si Nathaniel, pinadala ng Panginoon ang propetang si Nathaniel, ibinahagi kay David ang isang kwento tungkol sa isang magsasaka na mayroong tupa at mayroong isa naman pong mayaman na lingkod sa lugar na iyon at ang gusto niya ay kunin pa ang nag-iisang tupang iyon ng mahirap na magsasaka. Nang marinig ito ni David, siya ay galit na galit. Gusto niyang hatulan ang mayaman na nagmamay-ari, ngunit sinabi ni David sa kanya, "Ikaw ang mayamang ito. Dahil ikaw ay napakarami ng mga asawa, ngunit bakit mo kailangang kunin ang asawa ng iba?" At sa pagkakataon pong iyon, si David ay mayroong otoridad, ngunit maliban kay Nathan, wala na pong ibang nakakaalam ng kwentong ito. At mayroong otoridad si David na patayin si Nathan dahil sa kwento niyang ito, ngunit hindi po ito ginawa ni David. Bagkus ay hinarap po niya ang kanyang pagkakasala, hinarap po niya ang kanyang problema, at sa kabila ng kanyang kakulangan, sinulat po niya ang salmo at maging ang salmong ito sinabi niya po dito, "Panginoong Diyos na makapangyarihan at nagsasalita na nawagan sa lahat ng tao sa buong mundo." O Diyos, kawaan niyo po ako ayon sa inyong tapat na pagmamahal at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin. Ang lahat ng pagsuway ko ay iyong pawiin at ako'y patawarin. Kanya pong dinudulog sa Diyos na sana siya ay patawarin. Hindi lang bang po tumigil sa lohika ang panalangin ni David. Bagkus ay kanya pong tinanggap ang kanyang kakulangan, ang kanyang kasalanan.
Ang kanyang paghingi ng tawad ay hindi lamang po ayon sa lohika o kaya superficial, bagkus ay hanggang sa kanyang espiritu, sa kailal at naantig ang Panginoon at kanya pong tinanggap ang hatol at pagtatama mula sa Panginoon. Kung kaya siya ay humingi ng tawad. Sa kanyang espiritu, kanya na pong tinanggap na kahit pa nang siya'y musmus pa lamang ay naroon na ang kadiliman ng kasalanan. Kaya naman po sa verse 6, sabi po dito, ang nais nyo ay isang pusong tapat kung kaya't ipagkaloob nyo sa aking kaloob-looban ang karunungan. Dito pinakita ni David ang kanyang tunay na nararamdaman. Sa ganitong paraan ay natanggap po ni David ang kapatawaran mula sa Diyos at nang makapasok sa tunay na pagbabago. Ang kanyang mga buto ay nagsimulang maging mas masigla, kanyang tinanggap ang kanyang pagkakasala at nang siya ay mabago. At doon niya po naranasan ang pagbabago ng banal na spirito. Ramdam ko na sa pagkakataong ito na ang pagbabago ay nasa isip, puso at espiritu ni David. Mula sa kailaliman ng kanyang pagkakasala, siya ay niligtas ng Diyos at napuno ng kalakasan. Naranasan ang presensya ng Diyos. Kaya po sa verse 13, at tuturuan ko ang mga makasalanan ng inyong mga pamamaraan upang manumbalik sila sa inyo. Dito sinasabi na maging ang kanyang mga labi ay bibigay ang kanyang papuri. Kanya pong sinasabi ng kasalanan ay hindi ganoon katakot-takot dahil naroon pa rin naman ang hustisya mula sa Panginoon. Ngunit sa kabila ng hustisya na ito ay naroon din ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapatawaran. Sa Espiritu, tayo po ay binibigyang pagkakataon na mabigyang buhay muli. Hindi lamang po natin ibibigay o kaya isusuko ang ating buhay sa mababaw lamang na paraan, dahil ang nais ng Diyos ay ang uri ng kapatawaran na mula sa puso. Maraming mga tao na madalas ay hindi po nila madama ang kabigatan ng kanilang kasalanan. Ngunit dito makikita po natin ang uri ng puso na mayroon si David. Ganon din po sa aking buhay, ako ay napakarami ko pong mga kasalanan at kakulangan, kahinaan. Ngunit sa akin pong pagpunta sa 611, ang lahat ng mga kakulangan at kahinaan na ito ay pinagtagumpayan ng Diyos. Mula kolehiyo, ako na po ay naglilingkod sa Diyos. At sa organization po namin ay mayroon po kaming mga pondo, may mga donation.
At nang nilisan ko pong organization na yon, ako ay nagpatuloy sa paglalakad ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang bisyon na ibinigay sa akin. Pagkatapos ay nandoon at tiwala ng akin pong mga supporter. Ngunit para gawin ito ay kailangan ko pong magkaroon ng mas maraming effort upang mapatuloy ang kanilang pagtitiwala sa akin. Tinulungan ko po ang maraming mga tao, mga may problema sa kanilang emosyon, at sa mga komunidad na pinupuntahan ko, madalas ay kinakausap nila ako ng napakatagal at doon ramdam ko ang pag-ibig nila para sa akin. At mayroon po akong 4 na anak, ngunit ang panganay ay mayroon pong autism. Kaya naman po sa aming pamilya, laging mayroong problema o kaya tensyon dahil ang aking asawa nais po niyang gamitin ang mga panahon na mayroon kami upang sila din ay magkaroon ng breakthrough. Ngunit sa espiritu, para po bang magkaiba kami ng layunin. Kaya naman po sa aming buhay mag-asawa, nagsimula po kaming magkaroon ng distant na relationship. At sa 611, nais ng Diyos na ako ay tulungan. Dahil hindi ko napagtanto na sa akin pong pagtatrabaho ay nagtatrabaho lamang ako para sa mundo. Ngunit ang tinuturo ng Diyos ay God first, people second, and then the earth. Kaya naman po, dahil sa kamalian na ito, lalo na pagdating sa aking prioridad, ang akin pong asawa ay nahirapan. Napakalungkot po niya na umabot sa punto na ayaw na po niyang makisama sa akin pong pagbiministeryo. Noon ay hindi ko maunawaan ang tungkol sa God first, people second, and the earth. Ngunit salamat sa habag at biyaya ng Diyos. Nasa 2nd beses na kami nagpunta sa couples camp, ay akin pong natanggap ang katotohanan na ito. Aking tinanggap na naging Diyos ko ang ministeryo, naging Diyos ko ang paglilingkod, at akin pong napagtanto na ito ay dahil masyado kong inaalagaan ang pagtitiwala na mula sa tao. Ngunit sa lahat ng ito ay dapat kong ilagay ang aking pananampalataya sa Diyos. At gawing prioridad ang Diyos at ang aking pamilya. Kaya nang maipanganak ang aming bunso, doon ko napagtanto na dapat ngang God first, people second, and then the earth, at ipinalangin ko sa Diyos na ako'y kanyang tulungan na isabuhay po ito. At sa biyaya ng Diyos, nang nagsimula ko pong unawaan ang konseptong ito, ay biniyayaan kami ng Diyos ng bagong bahay. Naibalik ang dapat na ugnayan na mayroon kami ng aking asawa. At naihanda din po namin ang aming mga sarili, lalo na sa paglilingkod sa mga pamilya na mayroon pong special needs sa kanilang pamilya. Salamat sa Diyos sa kanyang habag at biyaya. Purihin siya sa kanyang buhay na salita. Ngayon, narito po si Pastor HK para na naman sa kanyang pagbabahagi. Salamat, Ken, sa iyong pagbabahagi. Sa chapter 51, ito po ay napakalungkot na awit.
Ito ay mula sa durog na buhay ni David at siya ay umiiyak sa Panginoon, dumadaing sa Panginoon. Sa 7 awit ng kapatawaran, ang kabanatang ito ay mula sa pinakamababang punto ng buhay ni David. Ang konsepto po o kaya tema ng kabanatang ito ay ang ah, durog at nalugmok na puso ang siyang pinakamabuti, mainam at magandang uri ng sakripisyo. Sabi po sa verse 16, hindi naman mga handog ang nais nyo, mag-alay man ako ng mga handog na sinusunog, hindi rin kayo malulugod. Si David ay isa pong mayaman na hari. Marami po siyang maaaring isakripisyo sa Diyos o kaya ihandog sa Panginoon. Mapabaka man, tupa o kahit anong hayop katulad ng anumang ordinaryong tao. Ngunit para po kay David, wala pong epekto kahit na maghandog pa siya ng ng maraming mga tupa o kaya baka. Kaya naman pinapakipot dito na kahit ano pa mang handog na sinusunog ang kanyang ibigay sa Diyos ay hindi po nito mapapantayan ang kapatawaran na gusto niyang matanggap mula sa Panginoon. Ang nais ng Diyos ay ang ipagkaloob niya ang kanyang puso, ang kanyang espiritu. Sa verse 17, sabi dito, ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong mapagpakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Sa Ingles ay broken and contrite heart. Ito ang dapat na maihandog sa Diyos. Naibahagi na po ni Ken kung paano nagkasala si David sa Panginoon. At madalas, kung ang tao ay nagkakasala, hindi naman po natin maliligtas ang ating mga sarili at hindi din natin minsan kayang humingi ng tawad ng tayo-tayo lang. Ito ay issue o kaya problema sa ating pong espiritu. Ngunit ang nais po nating ipagkaloob sa Diyos ay ang ating espiritu, ang ating labi. Ang katanungan din ay kung kaya din po ba nating magbago ayon sa ating gawain. Maraming beses ay hindi po natin nakikita ang ating problema. Ngunit alam po ng Diyos ang lahat. Maraming beses akala po natin tayo ay inosente. Ngunit ito ay nagpapakita lamang ng kabulagan. Hindi po natin nakikita ang realidad at sinasabi po ng Biblia na madalas ang nakikita lamang natin ay ang panlabas na anyo, panlabas na hitsura, ngunit hindi nakikita ang nasa loob natin o ang ating espiritu. Ako man din sa aking pagbabasa ng kabanatang ito ay hindi ko maunawaan ang ayon sa espiritu. Madalas pag ako'y nagbabasa, ayon lamang sa kasaysayan, sa mga tao, ngunit ito ay nagpapakita ng problema sa espiritu.
Kaya naman po sa ating pagtawag sa Diyos, ang gusto natin ay ang maligtas sa Espiritu. At tanging ang manlilikha lamang ang may kakayahan na gawin ito. Mula pa noong umpisa ay nilikha na ng Diyos ang langit at lupa. Ngunit dumating sa pagkakataon na ang tao ay nagkasala at ito ay nagdulot ng kadiliman. At tayo ay natubos dahil sa tulong ng manlilikha ay lumikha muli siya ng panibagong espiritu sa atin, kumbaga reset. Verse 11, verse 12. Sana ibalik sa akin ang kagalakang naramdaman ko noong ililigtas niyo ako at bigyan nawa ako ng masunuring espiritu. Ito po ang kaligtasan na mula sa Diyos. Bilang tao ay hindi po natin maliligtas ang ating sarili, ngunit ang Diyos ay manlilikha at kaya niya po tayong iligtas. At nang si David, dinala po niya ang kanyang espiritu sa Panginoon. Sinabi po niya, Panginoon, likhain mo ulit ako, gamitin mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong espiritu, ang iyong salita upang ako ay mabagong muli, malikhang muli at magkaroon ng panibagong espiritu at puso ayon sa kalooban mo. Dahil Panginoon, ikaw ay Diyos na siyang nakakagawa ng maraming mga bagay. Dito sinulat po natin ang pamagat ng kabanatang ito. Ito ay personal na awit ni David sa Panginoon. Ito ay personal na awit ni David sa Panginoon. Nais niya po itong maging pagpapala sa mga komunidad at ito ang isa sa pinakamagandang uri ng kaloob na kanyang ibibigay sa Diyos. Mayroon akong kakilala na sa tuwing nababanggit ang tungkol sa kanyang ama, ay magagalit siya o kaya hindi siya makikipag-usap. Dahil nilisan niya ang kanyang tahanan ng marami ng mga tahon, ngunit nang nasa bingit na ng kamatayan ng kanyang ama, siya ay umuwi at niluto ang kanyang pinakapaboritong pagkain at pinagdiwang ang kanyang ika-71 kaarawan. Ngunit hindi pa rin po humihingi ng tawad ang tatay sa kanyang pagkakasala. Sa amin pong pagkain
ay nakwento namin na mayroon pong isa pang kapatiran na humingi ng tawad sa kanyang aso dahil hindi niya ito pinapansin. Pagkatapos ang tao na aming kaibigan ay si Frank ay siya ay nagtatanong, bakit ko kailangang humingi ng tawad kung ang tatay ko naman ang siyang nagkasala sa akin? Siya ang nagkamali. Ngunit para kay Frank, hindi niya rin po nakita ang kanyang kakulangan kung paanong nasaktan niya din ang kanyang tatay. At ang punto po nito ay ang Frank na ito na isa po sa ating mga kapatiran ay nagbahagi ng kanyang patotoo sa atin pong service. At doon kanya pong napagtanto na siya din ay uri ng tao na hindi marunong humingi ng tawad, ngunit laging sinasabi na siya ay biktima. Ako man din ay napagtanto ko na ako din ay uri ng tao na hindi marunong humingi ng tawad, lalo na sa aking asawa. Kung tayo po ay uri ng tao na hindi marunong humingi ng tawad, mahalaga na simulan po nating akuin ang ating pagkakasala, ang ating pagkukulang. At nang maisaayos ang wasak na ugnayan, wasak na puso. Kung kaya po nating humingi ng tawad at magpatawad, ang atin pong katayuan ay higit na lalago. Naway tulungan po tayo ng Diyos na maisaayos ang bawat sirang bahagi ng ating buhay dahil sa kapatawaran o hindi paghingi ng tawad na ito. Ang pinaka magandang uri ng handog, makikita po natin sa verse 18-19. Sabi po dito, dahil sa kagustuhan niyo pagpalain niyong Jerusalem, muli niyong itayo ang mga pader nito nang sa gayon malugod kayo sa mga nararapat na handog pati sa mga handog na sinusunog ng buo at maghahandog din sila ng mga baka sa inyong altar. Nang si David ay hari pa lamang dahil sa pagkakasala na mayroon po siya ay naapektuhan din ang Jerusalem at ang kanyang panalangin ay sa kanyang paghingi ng tawad ay magkaroon din ng panibagong simula o kaya magkaroon din ng pagbabago, muling pagbuhay ang Jerusalem. Sa atin pong iglesia, madalas ay mayroon po tayong root tracing at madalas ay nakakagawa din po tayo ng mga kamalian. Hindi lamang po sa atin, kundi maging din sa mga previous generation, sa mga naunang henerasyon.
Ngunit dapat po nating pakawalan, hinga ng tawad ang bawat pagkakasala. Dito, ang kabanatang ito ay nahati po sa tatlong bahagi. Unang bahagi, verse 1 hanggang 9. Verse 1 to 9, dapat na malinis ang dapat na madurog ang puso at nang maidulog sa Diyos. Sa verse 10 hanggang 17, ang mapagpakumbabang puso. Ang mapagpakumbabang puso ay tatanggapin ng Diyos. 18:19, naroon ang muling pagbuo ng Zion, Jerusalem. Sabi sa verse 1, O Diyos, kawaan ako ayon sa iyong tapat na pagmamahal at ayon sa iyong labis na pagmamalasakit sa akin. Ang bawat paghingi ng tawad, tayo po ay humingi ng tawad sa Diyos. Hindi ito para ipagyabang sa Kanya ang kabigatan ng ating kasalanan. Pagkus ay dapat na gawin ng may pagpapakumbaba. Na dahil siya ay Diyos na lumilikha ng tipan, kailanman ay hindi niya po tayo iiwan o kaya pababayaan. At ang kanyang pag-ibig ang siyang kanyang patuloy na gagamitin upang tayo ay tanggapin. Maaring di tayo karapat-dapat sa kanyang habag at biyaya, ngunit dahil sa tipan na mayroon siya, tayo ay kanyang mapapatawad at muling tatanggapin. Nabanggit po dito ang salitang compassion, pagmamalasakit, ay may tulad po ito sa pagmamalasakit na mayroon ang isang ina sa kanyang anak. Ginagamit po ng Diyos ang pagmamalasakit na ito upang tayo ay muling tanggapin. Nabanggit din po dito ang tungkol sa transgression o kaya sa Tagalog, pagsuway, betrayal, pagtataksil. Katulad po na nangyari kay David, nakita niya po si Bathsheba na naliligo. At hindi aksidente lamang po yon, ngunit ang mga sumusunod na pangyayari kung paano po siya nakipag-ugnayan kay Bathsheba ay kanya na pong sariling kasalanan.
Naway tanggalin po ng Diyos ang bawat nating pagtataksil at pagsuway. Sabi po sa verse 5, ako'y makasalanan at masama mula pa nung ako'y sinilang kahit nung pinaglilihi pa lang ako. Dito sinasabi na mula pa nung una ay naroon ng pagkakasala. Ang tunay na paghingi ng tawad ay pagtingin po sa atin pong sariling kasalanan, sariling kakulangan, sariling kahinaan, at hindi po paninisi ng iba, paninisi marahil ng media, ng ating kapaligiran o ng kahit sino pa. May mga pagkakataon na sa atin pong pagkakasala ay paulit-ulit din po ang ating ginagawa. Alam natin ang kahinaan at gawain na ito, ngunit ang dapat po natin gawin ay talikuran ito. Alam na po natin kung paano tayo ay itinatama ng Diyos. Nakikita po tayo ng Panginoon, nakikita niya ang bawat nating ginagawa. Maaring madalas din sa atin pong pagkakasala ay ginagamit po natin ang ating pagrarason upang ipaliwanag ang ating mga kasalanan, na para bang kung gagawin ko ang bagay na ito, dito mababasa po natin o kaya ang konteksto nito ay dahil sa pagkakasala ni David kay Bathsheba at maging kay Uriah. Nakikita po ng Diyos ang lahat sa atin. Tayo ay nagkakasala sa Kanya. May mga pagkakataon din na tayo ay nanghuhusga kahit na tayo na po ang mali. Ngunit sa harap po ng Diyos, dapat po tayong magpakumbaba. Ang kanyang uri ng hustisya ay dalisay, dapat. Pagkatapos sa verse 7 ay gumamit po siya ng mga salita.
tahareni or purge, takabseni o kaya wash. Naway tulungan po tayo ng Diyos at nang tayo'y malinis sa atin pong mga kasalanan. Sinasabi po dito, Panginoon, Panginoon, naway tulungan mo ako. Naway tagalin mo ang aking mga kasalanan. Naway tanggalin po ng Diyos ang atin pong mga kasalanan. Sinabi po dito ang salitang blot out o kaya tuluyang mawala, tuluyang matanggal ang lahat ng aking kasalanan at pagkukulang. Verse 8. Ipadama niyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan upang sa abakong kalagayan muling mapasa akin ang kagalakan. Dahil siya ay lungkot na lungkot sa kanyang kasalanan. Ramdam niya ang kabigatan. Kanyang sinasabi, O Diyos, ipadama sa akin ang kasiyahan at kaligayahan. Dahil para po bang nadurog ng kanyang mga buto dahil sa kasalanan na mayroon sa kanya na maging ang kanyang pakikipag-ugnayan sa iba ay naapektuhan. Dito para po bang sinasabi na nawalan na siya ng kasiyahan dahil sa bigat ng kasalanan na mayroon po siya. Nakita niya kung paanong para po siyang nakalimutan na ng Diyos o kaya iniwan na ng Diyos dahil sa kasalanan na mayroon po siya. Sunod na punto, 10:17, naway lumikha ang Diyos ng panibagong buhay. Sinasabi po dito, O Diyos, naway lumikha ka ng dalisay na puso at tamang puso sa aking buhay. Nabanggit po dito ang bara or create. Ito po ang parehong salita na ginamit sa pagsasabi o kaya paglalarawan ng paglikha ng Diyos ng langit at lupa. Sinasabi po dito, your spirit of holiness. Naway matanggap ang banal na spirito. Dito sinasabi ng manunulat, naway ibalik mo ang aking kaligayahan, kaligayahan na mula sa iyong kaligtasan. At bigyan nawa ng masunuring espiritu upang hindi na siya bumalik pa sa kasalanan dahil tanging Diyos lamang ang makaliligtas sa kanya. Dahil ang kaligtasan na mula sa Diyos ay puno ng buhay, puno din ng dugo,
Kung matatandaan po natin, ang kaharian ni David ay humaharap din sa civil war. At maging ang kanyang sariling anak ay kinalaban po siya. Ang lahat ng mga imoralidad ay nangyari sa kanyang pamilya, nagpapatayan ng kanyang mga anak, at naroon ang kanilang pag-atake kay David, kay Absalom. At sa Jerusalem ay nagkaroon ng maraming mga kaguluhan at mga pagdududa. At sila ay dumadaing sa Diyos, Panginoon, naway iligtas mo kami, tulungan mo kami. Sa kanila pong pagbubukas ng kanilang bibig, sabi po dito ay naroon ang muling pagbibigay papuri sa Diyos. Makikita po natin dito ang karakter na mayroon si David. Gustong-gusto niyang kumanta, gustong-gusto niyang magpuri, ngunit ang kanya pong buhay ay nagkaroon din po ng problema. Para kay David, gusto niya talagang purihin ng Diyos at bigay papuri sa Kanya. Kayang-kaya niya po itong gawin, ngunit dahil sa kasalanan ay hindi po nalulugod ang Diyos. Narito si David, siya ay patuloy na umiiyak sa Diyos. Ito ay isang bagay na dapat po nating maunawaan o kaya ay matutunan mula kay David. Dapat po nating makita kung paano tayong nagkasala sa Diyos, kung paanong tayo ay kanyang binibigyang pagkakataon na bumalik sa Kanya. At hindi po dapat natin pinag-uusapan kung ano man ang kasalanan ng iba, bagkus ay tignan ang ating sariling pagkukulang. Ang Diyos ay hindi natutuwa. Naway maunawaan, makita po natin kung paano pinili ng Diyos si David at kung paano niya din po tayo pinili. Hindi dahil tayo ay mas magaling kumpara sa iba. Dapat po nating maunawaan na hindi po tayo karapat-dapat sana sa kapatawaran na nagmumula sa Diyos, ngunit dahil mahal na mahal niya po tayo, tayo ay kanyang niligtas at pinapatawad. Ang nais ng Diyos, katulad po ng sinabi sa verse 17, a broken spirit, a broken and contrite heart. Hindi
po tayo kinukutya ng Diyos o kaya tinatawanan ng Diyos. Huwag po nating isipin na puno lang po tayo ng kahihiyan dahil tayo ay tinatanggap pa rin po ng Panginoon. Tayo po ay tatanggapin ng Diyos kung marunong lamang po tayong humingi ng tawad sa Kanya. Katulad ko, nang ako ay dumating sa 611, mayroon po akong naibahagi na naibahaging mayroon akong naibahaging pangarap sa Diyos. Hindi pangarap, panaginip sa Diyos. Nasa panaginip na ito, ako ay umiiyak dahil mayroon akong nakitang isang bagay. Pinulot ko iyon dahil iyon ay sira at ang gusto ko ay ayusin ang may imaheng iyon at sinasabi ng Diyos sa akin, hindi mo kayang gawin yan ng ikaw lamang. Dahil doon, sinasabi ng Diyos sa akin na siya lamang ang makakalikha ng bagay na iyon. Ang imaheng iyon ay mula sa Panginoon. Iyon ay isang bagay na hindi lang ako ang makakalikha o kaya ay makakaayos. Na pakaraming mga kaguluhan at pagkukulang sa akin at ang nais ng Diyos ay malinis ako sa lahat ng ito. Sa verse 18 at 19 na ang muling pag-aayos ng Zion. Ang pagpapakumbaba at pagdaggap ng kapatawaran mula sa Diyos ay magiging daan sa muling pagsasaayos ng bayan. Ang habag at biyaya ng Diyos ay naroon. Ang kanyang likha ay naroon. Naway maging mabuti po tayo sa Zion at maligtas ang Zion. Ang Diyos na lumilikha ay hindi lamang po nagpapatawad ng ating kasalanan, kundi maging ng mga naunang henerasyon sa atin, ng atin pong mga magulang. Naroon ang kanyang pagpapatawad at pagsasaayos ng atin pong mga bayan. Naway makita po natin ang atin pong mga kahinaan, ang atin pong mga kakulangan, ang ating kasalanan. Sa harap po ng Diyos ating sabihin o kaya atin pong hinga ng tawad ang bawat nating kakulangan, ang bawat nating kasalanan. Naway tanggapin po ng Diyos ang atin pong mga papuri. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at atin pong purihin ng Diyos. Sabihin natin sa Diyos, Panginoon, Ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Maraming salamat o Diyos sa iyong pag-ibig at pagpapatawad.
Panginoon, Ikaw ay aming pinupuri. Panginoon, Ikaw ay Diyos sa puno ng habag at biyaya. Ang iyong pag-ibig ay mas malawak pa kaysa sa mundo, mas malalim pa sa karagatan. Panginoon, Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos na siyang naghahari sa amin pong mga buhay. At ngayon nga sa Psalm 51 sa iyong pagdulog sa amin pong mga buhay, ang amin pong mga buhay ay higit na magliliwanag. Ikaw ay higit na magliliwanag. Panginoon, ngayon kami ay nakikinig at napakarami pong mga kasalanan na bumubulag sa amin na nagiging dahilan ng aming kahinaan. Madalas kami ay naapektuhan ng aming kasalanan, lumaki sa mga adiksyon, hindi kayang magpatawad, at dahil sa mga pagnanasa na mayroon kami o kaya sa galit na mayroon kami, ay napupuno kami ng mga hinanakit at nagiging dahilan din ng pananakit ng iba. Ito ay mga bagay na kami lamang ay ang nakakaalam na maaring hindi pa paalam ng iba. Ngunit o Diyos, hindi kami maaring magtago mula sa mga kasalanan na ito. Madalas o Diyos, na sa tuwing kami ay nasasaktan, hindi namin kayang magpatawad. Paulit-ulit po itong tumadaloy sa aming isipan. Alam namin o Diyos na sa iyong kalooban hindi ito karapat-dapat. Ngunit hindi po namin maunawaan. Napakarami pong kasalanan na dapat naming talikuran. Sa tingin namin ay normal lamang ang mga ginagawa namin, ayos lamang, pinagdadahilan nito, maging mga kasalanan ay binibigyang dahilan.
Panginoon, ipakita mo ang mga maling gawain na ito at sa pagkakataong ito, sa amin pong pag-upo, naway magliwanag ka sa amin pong mga buhay. Magliwanag ka sa amin pong mga buhay. Naway makita po namin ang aming kalungkutan, ang aming galit, at nang maharap ang totoong kami, maharap ang totoo naming emosyon. Magliwanag ka sa amin pong mga buhay upang mas lumalim pa ang aming pag-ibig sa iyo at na makita ang aming sariling kahinaan. Banal na Espiritu, ikaw ay aming malugod na tinatanggap sa lugar na ito. Banal na Espiritu, kami ay dumadaing sa iyo. Naway ipakita mo, O Diyos, kung paano kami ay nagkasala sa iyo, mga bagay na hindi po namin maharap, mga bagay na sa tingin namin ay wala kaming kalaban-laban, kinakahiya namin, mga bagay na ayaw din naming harapin. Ngunit ngayon, O Diyos, ngayong umaga, Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami. Handa kami, O Diyos, na hingan ng tawad ang lahat ng mga kasalanang ito. Nais naming ipakita, O Diyos, na kami nga ay naaalipin na ng mga kasalanang ito, nagiging dahilan upang saktan ang aming sarili at maging mapanakit din sa iba. Ngunit Panginoon, wala kaming sariling kalakasan, kami ay mahina. Naway tulungan mo kami, magliwanag ka sa amin, O Diyos. Nakikita ko marami sa atin, mayroon tayong malalim na galit at sa galit na iyon ay nakapanakit kayo ng iba, ng inyong pamilya. Na parte ng kasalanan na mayroon kayo ay ang sumpain ng inyong mga magulang, sumpain ng inyong mga kapamilya at hindi nyo maharap ang inyong sarili, hindi maharap maging ang inyong pamilya. Ngunit ngayon, narito ang Panginoon. Mayroon ding mga iba na nahulog sa kasalanan ng pornografiya at hindi mo rin ito ikinakatuwa. Dahil ikaw mismo ay lumaki ka na inabuso at ngayon nga ay puno na ng adiksyon, ngunit sa harap ng Diyos, naroon ang kahihiyan. Hindi mo kagustuhan na gawin ang mga kasalanang iyon, ngunit dahil sa mga adiksyon ay paulit-ulit mo itong ginagawa. Alam mo ang kahinaang ito. Mayroon ding iba na gusto ninyong maging tapat, magsabi ng mga totoo, ngunit patuloy na ginagapos ng kasalanan ng pagsisinungaling. Ngayon sinasabi ng Diyos, aking anak, isuko mo sa akin ang basag at durog na pusong ito, magpakumbaba, gawin itong sakripisyo at handog sa harap ng Diyos. Kung kayo po ay
o kaya inuudyok ng Diyos pagdating sa mga kasalanan ito, maaari po kayong lumuhod sa harap ng Diyos. At sa inyo pong pagluhod, maaari po ninyong ihingan sa Diyos ang mga kasalanan na inyong nagawa. Ang bawat kasalanan, ang lahat ng mga kasalanan na nangalipin ng iyong espiritu. Panginoon, naway magliwanag ka sa amin pong mga buhay. Ang iyong kabutihan nawa ang siyang bumalot sa amin pong mga kasalanan. Napakarami naming kasalanan, O Diyos. Mula sa aming paglaki, naroon ang aming pagkakasala. Nakapanakit kami ng iba, nasaktan din ang aming mga sarili. Nakita ng Diyos ang lahat po nating mga kasalanan. At maging sa mga pagkakataon na wala pong nakatingin sa atin, naroon pa rin ang Diyos nakikita ang bawat nating kasalanan. Tayo po ay dumulog sa Diyos. Panginoon, patawarin ninyo kami. Panginoon, naway ang iyong pagpapatawad ay matanggap po namin. Nais po naming imbitahan ang bawat kapatiran na narito. Kung kayo ay inuudyok ng banal na espiritu, na kayo ay napahirapan ng banal na ng kasalanan ng maraming pagkakataon, ngunit gusto po ninyong pakawalan ang bawat kasalanan, katulad ni David. Nais nyo na lahat ng mga kasalanan ito ay maiharap at maisuko sa harap ng Diyos. Tayo po ay umarap sa Diyos, tayo po ay dumulog sa Diyos, dahil ang atin pong Diyos, Kanya pong pinapahalagahan ang bawat isa.
Panginoon, naway baguhin mo kami. Naway tanggalin mo, O Diyos, ang bawat kawalan ng bawat kahinaan na mayroon kami. Sinasabi po ng Diyos, nais ko kayong baguhin, nais ko kayong balikhang muli. Mga kapatid, kung tayo po ay handa, tayo po ay dumulog sa Panginoon, atin pong idulog sa Kanyang bawat kasalanan kaya pagkukulang na mayroon po tayo. Naway magkaroon po tayo ng malinis at bagong espiritu. Mga kapatid na nasa kanila po ang rin pong mga sariling mga upuan, tayo po ay dumulog sa Diyos at hilingin na bigyan niya tayo ng bago at mapagpakumbabang puso. Diyos amang nasa langit, naalala ko, O Diyos, dahil sa mga financial pressure na mayroon kami sa pamilya, madalas kaming nag-aaway at madalas kong nakikita ang aking mga magulang na nag-aaway na kahit sa aking pagtulog naroon ang aking ama. Na madalas akong sinasaktan. Ang lahat ng mga takot na ito, lahat ng takot na ito habang ako'y lumalaki, hindi ko alam kung kanino ko ito maaaring ibahagi. Para sa akin, ang lahat ng ito ay mga pagkakataon na napakasakit. Dahil dapat sanang mga magulang ko ang siyang nagmamahal sa akin, ngunit hindi ko ito naranasan. Kaya naman sa aking paglaki, madalas ay hindi maganda ang aking pagtingin sa aking mga magulang. Ako ay takot na takot. At madalas sa aking pag-iyak, madalas sinasabi ng aking ina na ako ay nakakainis, sinasampal ako, kaya naman ako ay punong-puno ng takot. Kahit na sinasabi ng iba na napakabuti ko, ngunit madalas akong sinasabihan na hindi ako mabuti at maayos na anak. At madalas kong minamaliit ang aking sarili. Hindi ko alam kung ano ang tahanan, hindi ko alam ang tungkol sa pag-ibig. At dahil dito, madalas ay umaasa lamang ako sa aking sarili. Hindi umaasa sa mga otoridad, hindi pinagkakatiwalaan na kaya kong protektahan at mahalin ng aking mga otoridad. Ngunit naniniwala ako, Diyos, na kaya mo akong protektahan, kaya mo akong tulungan, Panginoon. Patawad dahil madalas ay inaasahan ko lamang ang aking sarili at mas kinakatakutan ko ang tao imbes na ikaw. Panginoon, patawad. Mga kapatid, patuloy po nating ipanalangin ang ating mga sarili. Kailangan natin ang banal na spirito. Kailangan po natin ang banal na spirito upang makapasok sa katotohanan na ilalagay ng Diyos. Aking mga anak, sinasabi ng Diyos, dapat tayong maging malakas ang loob.
Maglakas loob na idulog sa Diyos ang bawat nating kasalanan, ang bawat nating kakulangan. Maaaring dahil sa kasalanan o kaya sariling hinanakit ay naging dahilan po tayo ng pananakit sa iba. Nakapanakit dahil sa ating mga salita, ating mga gawa. Hilingin natin sa Diyos na tayo ay Kanyang patawarin. At kung kayo naman po, nasaktan ninyo ang inyong mga minamahal sa buhay, maaaring mga magulang, mga anak, ngayon ay panahon upang humingi ng tawad sa Diyos. Hindi po natin alam kung bakit madalas tayo ay mayroong ibang uri ng pakikitungo sa ating pong mga magulang at nagdudulot ng sakit sa kanila. Marahil, mayroon pong iba sa atin ay hindi na po natin kasama ang ating mga magulang. Hingin po natin ang kapatawaran mula sa Panginoon. Hilingin na tayo ay Kanyang tulungan. Panginoon, patawarin mo kami, naway magkahabagan mo kami. Alam mo, O Diyos, na ang amin pong mga buhay, naroon ang paulit-ulit na kasalanan, paulit-ulit na adiksyon, paulit-ulit na kahinaan. Panginoon, naway linisin mo ang lahat ng ito. Tanggalin mo ang lahat ng ito. Magliwanag ka sa amin. Bigyan mo kami ng puso na mapagpakumbaba. Panginoon, iyong sinasabi na ang handog na iyong tinatanggap ay puso na marunong magpakumbaba. Ngunit madalas, O Diyos, kami ay puno ng pagdadahilan na kahit sa aming paghingi ng tawad ay hindi namin madulog ang amin pong mga puso. Bagkus ay nagdadahilan pa. Hindi namin maamin ang aming sariling kasalanan. Hindi kami makaiyak, hindi makita ang dapat naming emosyon. Mga kapatid, kung kayo po ito, na madalas kayo ay nagdadahilan, inyo pong ilagay ang inyong kamay sa inyong mga puso upang tayo po ay magkaroon ng malinis na puso, magkaroon ng puso na mapagpakumbaba, at na magliwanag ang banal na Espiritu sa atin upang kaya po nating umiyak, kaya nating magkaroon ng emosyon na hindi po natin binabaliwala lamang ating kasalanan. Bagkus ay magkaroon ng tamang emosyon tungkol po dito. Kung kayo po ay suppressed na tao, ilagay po ninyo ang inyong kamay sa inyong mga puso. Naway tanggalin ng Diyos ang bawat pagdadahilan sa atin, ng bawat katikasan ng puso na mayroon po tayo. Ang lahat ng pagdadahilan ay mawala po sa atin. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, naway tanggalin ng Diyos ang bawat pagdadahilan, ang bawat kadiliman, ang bawat kasalanan at nang tayo magkaroon ng kalakasan na humarap sa Diyos. Bawat legalismo ay lumisan po sa atin. Panginoon, narito kami at amin pong dinedeklara na kami na nga ay iyong napatawad at nilinis mo na, O Diyos, ang lahat naming kasalanan at ang lahat ng tinig mula sa kaaway ay mawawala
Lahat ng pang-aalipin mula sa kaaway ay mawawala. Ang bawat pagdanasa, kahit anumang uri ng kasalanan ay mawawala na sa ating pangangatawan. Homosexuality, problema sa sexualidad, addiction ay mawawala na. Lahat ng galit, lahat ng hinanakit, supresyon, pang-aalipin pagdating sa emosyon ay mawawala na sa ating pong mga buhay. Ang espiritu ng kalayaan ang siyang matatanggap ng bawat kapatid. Hilingin po natin na tayo ay punuin ng banal na espiritu, magkaroon ng kalayaan, magkaroon ng katuwiran, magkaroon ng kalinisan na nagmumula sa Diyos, kabanalan na nagmumula sa Panginoon. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami. Diyos sa mga nasa langit, kami nagpapasalamat sa iyo sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na humingi ng tawad sa iyong harapan. Na dahil sa iyo, O Diyos, kaya po naming ipagkalob ang amin pong mga buhay. Panginoon, tanggapin mo ang bawat pusong narito, mapagpakumbabang puso na narito, na kaya po naming idulog ang amin pong mga buhay muli sa iyo, upang ang amin pong mga kasalanan ay maisuko ng ayon sa liwanag. Panginoon, ang iyong kalooban ay ang maibalik ang luwalhati na mayroon ng Jerusalem, ang Zion at ang amin pong mga buhay. Ang lahat ng mga kasalanang ito sa amin pong buhay naway mawala na, naway iyong pakalinisan, at nang iyong muli mo kaming maitayo, muli kaming maibalik sa dating luwalhati na ninanais mo para sa amin. Ang nais mo, O Diyos, ay ang manahan sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging kalugod-lugod, na sisidlan mo. Panginoon, tulungan mo kami na lumakad sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, O Diyos, upang kami ay maging kalugod-lugod sa iyo, maluwalhating sisidlan mo. Upang katulad ni David, ay maipakita namin ang luwalhati na mayroon ka. Ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.